Kung buhay pa yung nanay nyo, kung buhay pa yung magulang nyo, napakasarap maging successful ng bata ka. Napakasarap na maranasan mo yung tinatawag ng financial freedom o tinatawag natin, hindi naman totally sobrang yaman, pero yung umangat ka ng buhay at makakabawi ka sa mga magulang mo because of their sacrifices before. My name is Mon Marasigan from Balayan, Batangas. Bata pa lang ako, naranasan ko nang sumama sa tatay ko para magtinda ng isda. Kasi yung father ko hindi siya marunong magsulat, hindi siya marunong magbasa. Nung time na nakapag-abroad yung nanay ko, ako yung sumasama sa tatay ko para magtinda ng isda, para tagalista. Kumikita ako, binibigyan ako ng sweldo ng tatay ko. Tapos sinuhugasan ko yung cooler, plastic. Pero ginagawa ko lang siya pag wala akong pasok. Kaya yung father ko, pagka may mga kailangan fill upan, ako yung sumasama para magsulat. Ang nanay ko, bata pa lang ako, nag-abroad na siya. Dati, kasama siya ng father ko sa pagtitinda ng isda. Pero nagkameron ng pagkakataon na mag-abroad siya sa Japan. Sobrang tagal niya. Then, kami naman, magkakasama ng tatay ko sa Batangas. Kasi nag-aaral na kaming magkakapatid. So, halos magkakadikit yung edad namin. Kaya, start kami dati, kubo yung bahay namin. Sa pagtitinda ng isda, naging maayos yung bahay namin. Pero syempre, nung nag-aaral na kami, medyo kailangan na talaga na kumita ng mas malaki. Nung nagkameron ng chance na makapag-abroad ang father ko, grinab niya kasi napagod na siguro siya sa pagtitinda ng isda. Kasi umaalis kami noon 4 AM. Tapos bumabalik kami 3 PM. So talagang nagtitinda talaga kami ng isda dyan sa Alfonso, Cavite. Nakapag-aral ako na nakapagtapos naman ng college. Pero ang dami ko rin pinagdaan bago ako. Kasi ilang beses akong bumabagsak eh. 3 school yung pinanggalingan ko bago ako makapagtapos ng college. Kasi dumating sa point na parang hindi ako masyadong focus sa pag-aaral. Parang mas gusto ko yung pagsasayaw. Kasi dancer ako before eh. Binibigyan ko ng time yung pagsasayaw kasi doon ako kumikita. Kumikita ako sa pagsasayaw, pag nananalo kami, pag nagtuturo. Kumbaga bata pa lang ako, parang na-enjoy ko yung time na, yung moment na kumikita sa sarili kong effort. Mahirap pala pag malayo yung magulang. Ang hirap kasi, una, ilang Pasko, ilang New Year's, graduation ko. Hindi ko kasama magulang ko. So, naiinggit ako sa mga umakit sa stage. Kasi sila kasama nila magulang nila eh. Ako, wala. Naghahanap pa ako ng sasama sa akin para samahan ako sa stage nung elementary ko tsaka nung high school. Ganun yung nangyari. Nag-aral ako sa Lyceum of Batangas, nursing. Nag-aral ako sa University of Batangas as tourism, tapos STI. Doon ako nag-HRM. Sabi ng iba, dami ko na daw course na pinagdaanan. Kumbaga parang gulo ako dahil nga siguro walang nag-guide na magulang sa akin. Kaya yung direction ko hindi malinaw. Nagsasayaw ako nung time na yon. Actually, 8 years akong nagsayaw. Ng buhay ko, pinagpalit ko yung pag-aaral ko para sa pagsasayaw ko. Dahil nga, kumikita kasi ako doon. And during nung time na yon, syempre, lagi kami nagpa-practice sa plaza. Lagi kaming napupuyat, papagod, lumalaban ng contest, minsan talo, minsan panalo. Hanggang sa meron akong ka-dancer na inaya niya ako sa bahay nila na meron daw siyang ipapakitang opportunity. So, tiningnan ko. Kasi ako, kumbaga sa akin, sinusubukan ko naman lahat. Basta kikita ko hanggang sa nakita ko yung opportunity. Sabi ko, pwede palang kumita ang katulad ko na bata, dancer, estudyante, nang ganong kalaki. Kaso nga lang, hindi ko alam kung paano. So, siguro nag-decide na lang ako na subukan kasi sa isip ko wala namang mawawala sa akin. Kaya, grinab ko siya. Pero, hindi siya ganong kadali. Kasi may mga dinaanan ako, may mga times na pinagtatawanan ako sa school. Minsan pumapasok ako, pinapalabas ako. Minsan nasa room ako, sinasabi sa akin ng mga teachers ko, lahat daw ng mga tuition fee ng mga kaklase ko, kinuha ko daw. Dumating sa point na, syempre, nasaktan ako kasi first time ko siya ma-experience.
So hindi siya ganong kadali. Kaso lang, bumabalik pa rin ako sa point na mas mahirap pag malayo pa rin yung pamilya. Kaya mas pinipili ko pa rin na dire-diretso. Laki ako na ang magulang ko 14 years abroad. So nakita ko sa network marketing industry na pwede kang kumita nang nandito ka lang sa Pilipinas. Pwede mo matupad yung pangarap mo, like makapagpagawa ka ng bahay mo, makabili ka ng sasakyan, travel, savings, business sa industriya na to na kasama mo yung pamilya mo. Laki akong malayo sila, so ayaw kong maulit yung ganong pakiramdam. Kaya mas pinili ko na gawin yung networking, which is nakita ko na ang daming nagbago ng buhay sa gantong industriya. Kaya yung interest ko at dedication ko sa gantong industriya, hindi siya nawala. Yung unang company pinasukan ko, doon ko napauwi yung parents ko. Nakauwi sila for good hanggang sa magkakasama na kami. 4 years ako sa kumpanya pinanggalingan kong yun. Nakapag-put up ako ng ilang negosyo. Then, nagkaroon ako ng time o chance na pumasok sa mundo ng pag-artista. 2018, doon ko sinubukan na maging actor sa GMA na hawak ni Direk Mary J. So sabi ko, ito yung isa sa pangarap ko. Kasi nakita ko sa showbiz industry, yung mga artista mayayaman sila, magagara yung bahay nila, maganda yung buhay nila. Pero hindi pala siya ganun kadali. Marami din akong pinagdaanan na, syempre, pag nagsisimula ka, kailangan mag-workshops, kailangan po, from Batangas, babiyahe ka rin talaga sa Maynila. So nag-start ako extra, binabayaran 1,000. So, kulang pa yung pamasahe. Pero, hindi yun gusto ko ma-develop. Kaso, 2 years na nag-artista. So, hindi ko nakuha yung result na gusto ko. During pandemic, may mga business ako. Meron akong gym. Na napundar ko sa industriya ng networking. Meron akong gym, motorcycle parts, ibang business. Pero lahat yun nawala dahil nga dumaan sa pandemic. Binenta ko yung gym ko, binenta ko yung lechong manok ko. Nawala lahat. Nakita ko si Chairman Charles, isa siya sa iniidolo ko during nung time na nagsisimula ako sa industriya. Na umanga ako sa kanya kasi at the age of 30, he was earning 3 million per month. Sabi ko, ang galing ng taong to, gusto ko rin maging katulad niya. And sabi ko, magkaroon lang ako ng pagkakataon na i-mentor niya ako, turuan niya ako, i-guide niya ako. Hindi ko palalagpasin. And yun yung time last year na nagkita kami sa Tagaytay. Pinakita niya sa akin yung mission, vision ng company. Pinakita niya sa akin yung product and comp plan. Kitaan dito sa SGI. And the rest is history kasi sabi ko sa sarili ko, tamang tao yung kasamahan ko. May mga pinagdaanan na rin ako na company na nagsara, may mga ganun din ako. Actually kasi 4 na company na yung pinanggalingan ko. Pero sabi ko yung nakita ko yung SGI, so dito ko nakita yung pag-aaruga, sasamahan ka kahit nagsisimula ka, yung paniniwala sa potential mo. At hindi lang yun, yung nararamdaman ko na tinuturing ka hindi bilang distributor, tinuturing ka bilang kapamilya nila. Pamilya na tutulungan ka para umangat ka sa buhay. Nag-start ako sa SGI July 2023. As of now, 10 months na ako sa SGI. Marami pa rin pinagdaanan kasi although yung mga rejection like tinanggihan ako, tinawanan ako, hindi ko na siya iniinda kasi dinaanan ko na siya before. Kumbaga, yung dinaanan ko before, yun yung naging learning sa akin ngayon na nangyayari talaga siya. Yung pagtatawanan ka, may magre-reject sa'yo, normal na siyang pakiramdam para sa akin kasi nga, dinaanan ko na siya dati. So, hindi na siya bago. Ang na-experience ko lang dito, yung kailangan, dire-diretso mo pa rin siya gagawin. Like, mapupuyat ka, kailangan pag ginawa mo, dedicated ka, at kaya pag ginawa mo, nag-e-enjoy ka, masaya ka. Yun yung mga bagay na, kumbaga, kailangan sinisipagan mo. Rejection is nandiyan lang talaga yan. Hindi siya nawawala. Pero, pag immune ka na, parang tatawanan mo na lang siya eh. Dahil nga, ay, nangyari na to dati. Ay, ito na yung dati. Kumbaga, hindi na para masaktan ka pa, di ba? Natuto ka na kasi dun eh. Pero yung sipag, yung puyat, yung pagod, talagang dadaanan mo pag may gusto kang mangyari.
Kaya 3 months, binigay ko lahat. Binigay ko yung todong effort. Binigay ko yung sabi ko, gagawin ko na lang din. Hindi dire-diretso ko na to. Pagpupuyatan ko na, pagpapaguran ko na, bibigay ko yung todo ko kasi ganun din naman yun eh. Kaya yun, in 3 months, ganda yung nangyari. Sa totoo lang, kaya bumalik yung gigil ko, yung motivation ko, na-inspire ako sa mga nauna dito sa SGI, sa mga naging top earner. Kasi sabi ko, sila nagagawa nila mga new blood sila, bago sila sa gantong industriya. Yung iba naman galing na sa gantong industriya, nakabalik. Yung iba nawalan, pero nakuha ulit nila yung mga bagay na nawala sa kanila. So sabi ko sa sarili ko, nagawa nga nila eh. Anong dahilan ba di ko magagawa? Doon lumabas yung gigil ko. Dahil nakita ko na may mga taong nakagawa na mabilis nila nakuha. Dahil sa tulong, of course, sa tulong ng magandang produkto natin, magandang kitaan natin. And syempre, sa tulong din ni Lord na nag-guide para mas magawa natin ng tama yung opportunity. Nag-start ako 58,000 first month ko. Top 11 ako noon. Hanggang sa naging 100, hanggang sa naging 200, hanggang sa naging 300, hanggang sa naging 400, hanggang sa naging 500. So right now, consistently, I'm earning 500,000 pesos per month. Hindi na siya bumababa sa 500. So napaka-blessed kasi doon ko masasabi na yung pinagdaanan ko pala nga noon, worth it pala kasi ito yung resultang naghihintay sa akin ngayon. Dumating sa point sa di nakakaalam na wala ang nanay ko na yung dahilan kung bakit ako sumubok sa gatong industriya because of my mother. Gusto ko maiparanas sa kanila yung magandang buhay. Gusto ko maibigay sa kanila yung makabawi. Kaso lang last 2021, nawala yung mother ko kasi nung time na yon kakatapos lang ng pandemic, so talagang walang pera, walang pinagkikitaan. Kaya dinala ko yung mother ko sa mga mumurahing hospital na doon na siya inabot. Akala ko tapos na yung challenge sa buhay ko. Bago ko makuha yung malaking kita dito sa SGI, binigyan pa rin ako ng pagsubok na inatake yung father ko last December 2023. Dinala siya sa ospital, agaw buhay siya sa ICU. Halos 1 week siyang walang malay. Doon ko na-realize na sabi ko, minsan may mga bagay o pagkakataon na susubukin pa rin tayo. Hindi para maramdaman natin ang hirap, kundi para makita natin na nandiyan dyan si Lord na i-guide pa rin tayo, hindi tayo pababayaan. And at the same time, yung opportunity na binigay sa atin ngayon, isa pala sa tutulong kung bakit naging okay yung father ko ngayon dahil sa product ng SGI. And of course, yung bill na binayaran ko na almost $500,000 sa SGI ko kinuha lahat. Kaya napaka-thankful kasi kung wala yun, baka wala na tatay ko. So, nung time na ang tatay ko ay naka-recover, doon ko binuhos lahat. Doon ko pinaranas sa magulang ko, sa tatay ko, na this time around, babawi ako sa kanya. This time around, papasayahin ko siya. Kaya binilang ko siya ng kotse last January. Cash. Kung buhay pa yung nanay ko, mas magiging masaya sana. Kasi bata pa siya nawala eh. Kung buhay siya, talagang masasabi kong kumpleto yung tagumpay na na-experience ko ngayon. Kaya sa lahat ng viewers ngayon, kung buhay pa yung nanay nyo, kung buhay pa yung magulang nyo, napakasarap maging successful ng bata ka. Napakasarap na maranasan mo yung tinatawag ng financial freedom o tinatawag natin, hindi naman totally sobrang yaman, pero yung umangat ka ng buhay at makakabawi ka sa mga magulang mo because of their sacrifices before, ay napakasarap. Kasi ngayon, kahit anong resulta ko, pag nagkikwento ako sa puntod ng nanay ko, hindi niya na nararamdaman. Iba pagka buhay yung magulang kasi mas ma-appreciate yung effort mo. I'm very thankful dahil sa SGI, grabe, talagang naalala ko before, pinupost ko lang po sa Facebook, 10 years ago, 8 years ago, palagi ko siya pinupost. At palagi kong binabanggit yung sasakyan na to. Until now, lagi siyang nagme-memory sa akin sa social media na nagre-remind sa akin na dati nangarap din pala ako ng ganito sasakyan.
And after 5 months, yung dating pinapangarap ko, yung dating pinopost ko, dahil sa SGI, sa opportunity na meron ng SGI, nakuha ko yung Ford Mustang 5.0 GT. Kaya sobrang blessed kasi until now, 5 months ko na siyang dinadrive pero ano pa rin ako hindi. Baga, sabi ko, grabe. Grabe yung pakiramdam. Grabe yung feeling na makuha mo yung ganun. Nakakala mo dati parang malabo pero yung malabo, nung napapunta ka sa tamang opportunity, unti-unti pa lang lumilinaw ang lahat. Sa totoo lang, ano po, ngayon ko lang re-reveal, nag-down na ako sa bahay, sa lote, na kukunin ko, syempre dahil maganda yung nangyayari sa atin. Ayan, so syempre sa aking mga anak. Kaya ako ito ginagawa dahil gusto ko na kumita ng mas maganda kasama yung pamilya ko. Sa misis ko, syempre, ito na yung dati pinag-uusapan lang namin. Nung nag-start kami, wala ako. Ngayon, maganda yung nangyayari. So, I'm doing this for my family. Of course, for my father. Syempre, gusto ko rin tulungan yung mga kapatid ko na kahit pa paano, umayos din ng buhay nila. Sa lahat ng kabataan na nakikinig sa akin ngayon, sila masasabi ko, kapag naramdaman nyo na yung opportunity na nasa harap nyo, nakaramdam kayo ng inspiration, excitement, i-grab nyo. Kasi naaalala ko, nung time na napakinggan ko at nakita ko yung ganitong opportunity, isa lang naramdaman ko, ito na yung opportunity na pwedeng makatulong para magbago ang buhay namin. Kaya grinab ko. Minsan, may time talaga na panghihinaan ka ng loob. May time talaga na madi-discourage ka. May time talaga na madadown ka. Lahat ng bagay na yon normal at magiging kwento kapag nakuha mo yung tagumpay ng iniliti mo. Ito lang, of course, syempre hindi ko pa rin ito magagawa kung walang tamang pag-guide ni Chairman Charles na palagi niya pa rin akong pinagsasabihan, pinapagalitan niya rin ako, nire-remind niya pa rin ako yung mga bagay na dapat kong gawin, yung mga tama at di tama. Kumbaga, nung nag-start ako dito, nag-decide ako na ano yung advice sa akin ni Chairman na Ma'am Christy, susundin ko. Wala akong ibang susundin, kumbaga, dahil alam ko na tama yung mga magiging advice nila sa akin. That's why, until now, minsan madaling araw kami nag-uusap, kasi yung time namin para makapagkwentuhan, talagang ninanamnam ko. At pag meron akong pagkakataon na makausap ko sila, binibigyan ko talaga ng oras para pakinggan talaga yung mga advice nila. Sobrang thank you, Chairman Charles, sa, of course, pagtitiwala mo sa kakayahan ko. Siyempre, hindi ako magiging ganito kung walang taong nagtiwala sa akin na katulad mo. And siyempre, kay Ma'am Christy na sinaga din ako, minsan may palpak talaga. Ganun po talaga. Pagpauman ninyo po. Pero, I'm very thankful, Ma'am, kasi hindi nyo ako pinagsasawaan na i-guide. Kaya salamat po. Nawa, marami pa kayong matulungan, marami pa kayong mabigyan ng opportunity, marami pang tao ang babaguhin ng buhay dito sa SDI. So dito sa SDI, sobrang nabago yung buhay ko. Yung mga hindi ko na-experience dati, na-experience ko ng todo-todo dito. Katulad nung nag-travel kami sa Hong Kong and Macau, grabe. Doon ko naranasan na almost 50 qualifier kami na all ages and iba't ibang klaseng tao, may mayaman, may mahirap, may matanda, may bata, but definitely nagsama sa isang eroplano para mag-enjoy sa Hong Kong. And nakakatuwa kasi na-experience namin doon na kumain, mag-ride para mga bata, pero hindi ko makakalimutan yung saya kasi lahat yon libre sa SGI. And mas na-excite ako ngayon kasi yung lugar na hindi ko pa napuntahan, sa isa hindi ko pa napuntahan, yung Singapore, syempre yung Universal Studio. Kaya marami pang oras para i-hit. Sana mas maraming makasama. Kung 50 kami last time, ngayon siguro papalo kami isang eroplano na laman ng SDI. Dahil naniniwala ako, ito na yung momentum ng kumpanya. Ito na yung time na mas marami mag-e-enjoy sa travel, mas marami mag-e-enjoy, nakikita ng mas maganda. And naniniwala ako na itong taon na to, mas marami ang magbabago ang buhay sa SDI. So nagsimula ang lahat sa isang desisyon. Lahat ng nangyayari sa buhay ko ngayon dahil nagkaroon ako ng one big decision na
this time around, tutuparin ko ang pangarap ko para sa pamilya ko. Dahil sa SGI, always be happy, be inspired, be motivated. You can live long abundantly.